Welcome back mga kabutingting. Nandito na naman tayo sa panibagong repair natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong motherboard dito, power supply, may kasamang kahoy, yan, pati sa ilalim. So kasi itong computer na to ay kasama to nung mga ni-repair natin na Pisonet. So this motherboard is the last one. So ito na yung pinakahuling gagawin natin na motherboard, and hopefully ma-repair natin to kasi ito na yung last. Kasi yung the rest na mga kasama nito, mga 3 board yata yun. Dalawang board. May kasamang 2 board yun eh. So hindi natin na-repair yun. So hopefully this one is repairable. And kung mapapansin nyo mga kabutingting, ganun pa rin yung status niya. Napakadami ng alikabok oh. Dami niyang alikabok kasi galing to sa Pisonet. So di natin alam kung anong nito, problema nito. Pero check natin. Without further ado, gawin na natin to mga kabutingting. And no promise na ma-repair natin. Kasi mahirap mag-repair ng motherboard. Yan. Especially kung ang re-repairin mo ay mga board level. So tingnan natin kung ano yung main problem ng na to, ng PC na yan. Check natin kung nagpa-power siya. Ayun. Meron akong nakikitang light indicator dito. Ano yung kulay orange. Meron siyang light indicator na katunayan meron siyang pumapasok na power. So try natin siyang buhayin. Tingnan natin kung mabubuhay. Kabit natin tong itong monitor para malaman natin kung may display. So press natin yung power button. Ayun, may power siya. Check natin dito sa monitor. So may power. Hopefully may display. So wala tayong display na nakikita, kabutingting. Okay, wala. May power siya pero wala siyang display. Try muna natin siyang i-basic. Try natin mag-basic, kabutingting. So bago natin siya linisin, we make sure muna kung magdi-display siya. Basic muna tayo. Linisin natin tong memory niya. Or mag-try tayo ng ibang memory. Paintbrush natin.
Sobrang dami ng alikabok niya mga kabutingting. Try natin ulit siya buhayin. Basic ulit. Power on. So wala. Wala pa rin tayong nakukuha ang display, kabutingting. Try muna naman nating reset natin ang CMOS battery niya. Nahanap ko lang yung ito na lang. So nag-reset na tayo ng CMOS battery. Tayo ulit natin siyang buhayin. So, ang model nga pala ng board natin is Asus Prime A320M-K. So, halos pare-parehas naman sila ng nung nakaraang ginawa natin. Wala pa rin po tayong nakukuhang display, kabutingting. So, mag-check naman tayo ng CPU, ng processor. Try natin magpalit ng processor. Kinakalawang na siya, kabutingting, Tigas. Paiyakan matanggal yung yung fan
Ayan siya. Ang buting-ting, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oh. Pati yung CPU niya. Kumbaga sa tao, para na tong ano eh. Para na tong homeless. Kulang na sa paligo. Wala nang nag-aaruga. Grabe. Tuyot na, pati thermal paste. So, kabitan natin ng ibang CPU. Kabitan din natin ng ibang fan. Ay, nako. Gamit tayo ng medyo malinis-linis na fan. Sam? Kaya pala di mo ako naririnig. Sam? Ha? Nahulog oh. Ha? Oo. So yan, kabuding-ding. Kailangan natin pagtiyagaan to. Dahil ito na yung last na repair natin. Pumasok. Okay. So, napalitan na natin ang CPU. Nakapag-try na tayo ng ibang memory. Na-reset na natin si CMOS battery. So, try naman natin ngayon. CPU. Power on. Ay, hindi pa rin nakasaksak. Power on. So yan mga kabuting-ting, wala pa rin tayong display. Wala pa rin. So meaning, nakapagpalit na tayo ng mga supply, ng memory, ng CPU or processor. Nag-reset na tayo ng CMOS battery dito sa CMOS niya. Wala pa rin tayong display. So, ano ibig sabihin yan?
Ah, ibig sabihin niyan, tanggalin na natin yung motherboard dito. Then, try natin siyang gawin. Linisin muna natin. Linisin natin yung board niya. Baka yun ang nagiging dahilan ng So, linis-linis muna tayo. Tanggalin natin yung board niya. Okay, natanggalan natin. Baba muna natin itong kanyang kahon. So, linis-linis muna tayo ng board. Dito ko lang lilinisin para hindi marami sa mesa ko. So ayan mga budingting, kahit pa paano nalinisan natin siya. Actually, meron naman tayong pang blower doon.
pang blower ng computer, yung mga dumi. Kaya lang tinatamad akong kunin, nasa kabilang bahay. Yan, kahit pa paano nahilamusan siya. Hindi katulad kanina, talagang sobrang daming dumi. Nasa ng so kompleto naman, meron naman tayong power, di ba? So ang problema natin, display. Try natin maglinis ng mga chips. Check ko lang muna, kabuting-ting ha. Baka meron tayong rito. Umido. So try tayo mag-toothbrush. Toothbrush tayo. Toothbrush tayo. BIOS, chips. O, donut daw, kabuting-ting. Narinig nyo ba? Donut, donut. O, donut daw. O, pagbalik. Ang likod. Ayun, marumi rin ang likod niya.
Ay tayong magsaksak ulit. May power pero walang display. So, ano kaya ang problema nun? Try natin ulit, kabuting-ting. Baka nakakuha sa linis. Sabit natin ulit yung ating power supply. Lord, I'm amazed by you. Okay. Fan. Where's the fan? Kakabit muna natin tong ano. Kabit muna natin tong natin yung memory. Okay. Kabit natin tong display. Napakulang. Natin tong so, meron tayong ilaw. Umiikot na. Wala pa rin tayong display, kabuting-ting. Wala pa rin tayong display.
Check tayo ng voltage. Check natin yung bias niya. Umiinit naman yung CPU. Umiinit yung CPU, so ibig sabihin good yung CPU natin. Wala tayong voltahe sa BIOS chips. Wala. Try natin mag-flash ng BIOS. Baka makuha sa BIOS flashing. Wala pa rin tayong display eh. So patayin muna natin. Try muna tayo ng isa pang memory. Pero wala kasi siyang wala kasi siyang voltahe sa BIOS eh. Try tayo ibang memory. Try tayo ng memory. Wala pa rin tayong display, kabuting-ting. Ayan Flash lang ng flash yung ilaw eh. Flash natin yung BIOS. Hirap mag-repair, no? Kala nyo madaling mag-repair, ha? Yung BIOS chips niya, puro umido rin eh. Nangingitim na yung mga paa eh.
Sana makuha sa flash. Hindi ko makakita pala tandaan ng ano nito ah. So kailangan muna nating check to. Yung paa. Hindi ko makita yung mark nung ano eh. Okay. Nakita ko na. Hindi siya makita sa magnifying glass eh. So kailangan microscope. Try natin siyang i-program. So na-program na natin, kabuting-ting yung ating BIOS. Try naman natin siyang ikabit. Kabit natin yung kanyang BIOS.
Yun lang. Nasaan? Yun. So nakikabit na natin yung BIOS niya, kabuting-ting. Hoping tayo na mabuhay. So power on. Wala. Wala pa rin siyang display, kabuting-ting. Naiinit naman eh. Oh. Ibang memory.
Wala pa rin tayong ano. Wala pa rin. Wala pa rin tayong display. Wala pa rin. Mainit naman yung processor natin eh. Oh. Try natin gamitin ito, baka mabuhay.
Wala pa rin. Wala pa rin, kabuting-ting. Check tayo ng board. Hindi ako sure kung ang problema nito is BIOS. Bagay isang BIOS bin file pa lang naman nagagamit natin. Try ko kaya ulit magana. So try ulit tayo ibang BIOS mga buting-ting. Magta-try ulit tayo ng ibang BIOS. So guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung board ko. Usually, dati ko lang ginagawa yan eh. Papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung board. Check po natin ha. Nandito po ako sa taas ng bahay namin eh. Kita nyo, tingnan nyo yung aking... kasi nung umulan, nung bagyong si Karina, yung pader namin, yan mga ganyan, tumutulo yung tubig. So nasira yung mga gamit ko. So kailangan kong bumili ng ganito. Hot air. Nasira rin yung laptop ko. So kaya nag-decide akong lumipat. So napunta ako dito sa taas ng bahay. Ito yung dating bahay namin. So ginawa ko muna siyang evacuation center. Yan, tingnan nyo mga kabuting-ting. Mukhang evacuation center yung aking repair. Ayan. So, punta tayo dito, kabuting-ting, pakita ko sa inyo. Pasensya na kayo, medyo madilim ha. Ito yung dati namin bahay. So, ayan. Punta tayo dito. Nililinis ko yung board na ating ginagawa. Ayan, ito. So, ganyan ang ginagawa ko dati pa. Tatapatan natin ang camera ha. Yan. So, ganyan lang ginagawa ko kabuting-ting pagka wala kasi tayong ultrasonic cleaner eh. So yan, nililinis ko lang muna siya ng ganyan para lang matanggal natin yung mga alikabok.
Saka kung may mga kalakalawang or umido. Yan. Comment down below mga kabutingting kung ginagawa nyo rin ba to. So normally ito pag nagre-repair ako dati, pag board yung issue, nung hindi pa ako nagma-motherboard, nagre-repair ng motherboard, ganito ginagawa ko. Nung hindi pa ako marunong mag-check ng mga components, yung mga pyesa, ganyan ginagawa ko. So nililinis ko lang yung board. Nakakachamba naman tayo, nakakabuhay naman pag nalilinis. Pero minsan talaga may time na hindi rin natin nabubuhay. So siguro board, as in board talaga yung issue. So ito, ang gagawin natin, nililinis ko lang muna to. Kaya pakita ko sa inyo paano ko siya nililinis. Then after nitong nating malinis to, syempre hindi natin sasaksak ng ganito to. Puputok yan. Gagawin natin, papatuyuin muna natin to. Kailangan nating ibilad sa araw. Then after nun, nating mabilad sa araw, saka natin siya i-hot air. Gamitan natin ng hot air para matuyo yung board. So yan, ganyan lang ginagawa ko mga kabutingting. Kung tawagin namin to, laba. So kasi ito, baka sakali lang to kasi yung board na, kapag board na ang issue, talagang ganito lang ginagawa ko. So tsambahan lang din. Since board naman ang issue nito, ito yung mga sikretong hindi ko sinasabi dati mga kabutingting. Pag nagre-repair tayo ng motherboard, pag nagre-repair tayo ng mga sirang computer, yan, hindi ko sinasabi to na ganito ginagawa ko. Pero sa vlog natin na to, pakita ko sa inyo paano ang ginagawa natin. Comment down below mga kabutingting kung ginagawa kung ito ginagawa nyo rin. Pero may mga technician din talaga na gumagawa nito. Hindi lang po tayo. Yung iba, tinatawanan lang to, pero pag nakakabuhay sila, sabihin nila, totoo pala. Ito yung last na board na nire-repair natin. So baka sakali tayo rito. Okay. Yung likod, wala naman siyang wala naman siyang pyesa, so ganyan na lang yung gawin natin. Konting linis lang. Hindi ko sinasabing effective tong ginagawa natin mga kabutingting ha. Pero nakakabuhay ako ng mga computer kapag ginagawa ko to. Hindi ko sinasabing effective to, pero napapatunayan ko lang din talaga na nakaka-repair tayo ng computer gamit tong technique na to.
Malay mo, magawa natin to. So yan, kabuting-ting, okay na siya. Na ano na natin, napaliguan na natin. Han, miss ka dyan. Napaliguan na natin yung computer. So balik na tayo dun sa ating workstation. Yan. Bagong ligo na siya, kabuting-ting, di ba? So, kailangan natin itong patuyuin. Balik tayo sa ating workstation. So, ito yung aming lugar. So, nilulubog din yan pag nag-uulan. Balik tayo. Wala pa tayong shop eh. So, sa bahay lang tayo gumagawa. Ayan. Pinakita ko na sa inyo. Ayan ha. Oh. Okay. So, yun mga kabuting-ting. Baliktarin natin yung camera para makita nyo na ako. Hindi pala mababaliktad. Hindi pala natin mababaliktad yung camera. Anyways, pwede naman natin baliktarin yung ano. Yan. Sam? Liga. Tingnan mo nga kung kita ako dito sa ano. Ha? Kita ba ako? Kita ako? Oo. Okay na. Okay na. So yung mga kabuting-ting, yung pinakita ko sa inyong paglilinis natin ng motherboard, yun yung diskarte ko. Kumbaga, last na ano ko na yon, last resort. Pag hindi ko madali yung board, bago ko siya ibigay sa may-ari, lilinisin ko muna yung motherboard. Then after ko siyang malinis, patutuyuin ko yan, then saka ko siya i-blower ng hahatirin. Sometimes nakakabuhay tayo doon, nakakachamba tayo. Pero minsan din naman talagang board na talaga ang issue. So yun, ang gagawin natin doon ay patutuyuin muna natin. So magantay tayo ng minsan sa kinabukasan ko pa siya na papatuyo para siguradong tuyong-tuyo. Then saka ko siya ihahatid. So i-continue natin yung video after nung paglalaban natin ng motherboard. So yun lang mga kabuting-ting. I hope na meron tayo natutunan sa pagre-repair. And yun nga, kagaya na sabi ko sa inyo, comment lang po kayo kung ginagawa niyo po yung board na yon, paglilinis ng motherboard, para matanggal lahat ng mga yung lahat ng alikabok, minsan umido, kasi mauubos yung yung fluid ko, para lang yung lighter fluid ko para lang linisin yun eh. Yung iba gumagamit ng ultrasonic cleaner para sa board, binababad nila yon. Hindi pa ako nakakabili nun. So yun lang mga kabuting-ting.
gawa natin ng part 2 yung video na yon para malaman natin kung mabubuhay o hindi. So yun, salamat, and again mga buting-ting, bago tayo magtapos, gusto ko lang pong i-ano sa inyo na baka gusto niyo magpa-repair, pwede po kayong magpa-repair sa atin. At yung pong contact number natin, yung information natin, pwede niyo po yung makita dito sa ating community tab, kung tawagin nila community tab. Pakita ko po sa inyo. Yan po yung ating yan po yung YouTube channel ko. Tapos ayan. Ito po, pupunta lang po kayo dito sa community tab. Then makikita niyo yung mga link dito, yung FB page ko, FB account, Facebook account, and Facebook page. So pili na lang kayo kung ano yung saan niyo gustong mag-message. Click niyo lang po yung link na yan. Pag kinlik nyo po itong Facebook account, like for example, ganito. Click natin. Ayan. Tingnan natin kung saan siya pupunta. So ito yung Facebook account ko. Mag-message lang po kayo dyan. Re-receive natin yung chat nyo. Then, doon naman sa Facebook page, click nyo lang yung sa pangalawa. Ayan. Yan po, Sinobotas Tech. Ako po yan. So yun mga kabuting-ting, kung gusto niyo po magpa-repair, again, sagot niyo po ang shipping. Gamit po kayo ng courier kung ano yung gusto niyo. Lalamove, Grab, or kahit na ano, basta po mapadala nyo lang po dito sa atin. So along Metro Manila, yun po ang gamitin nyo. Pag malayo naman, pwede nyo gamitin ng LBC and JNT. Aside from that, kayo na bahala kung anong logistics services ang pwede nyo gamitin. So yun, salamat mga kabuting-ting, and have a nice day po. Bye-bye.